Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito na naman po si ate ng bayan ninyo, panay ang kontra sa kanyang kapatid na siyang presidente ng ating bansa. Dalawang item po yung kanyang laging kinokontra. Wala na yatang kinampihan ito sa mga programa at mga polisiya ng ating mahal na PBBM. So, unahin natin yung sa NFA, yung National Food Authority, and huhulihin natin yung tungkol sa Yolanda. No? Ewan ko ba dito sa atin ng bayan ninyo? Parang gusto niya siyang presidente. O, ganun naman pala. Bakit di mo subukang tumakbo sa 2028 para kung ikaw ay may magandang mga polisiya at programa para sa ating bansa at sa mamamayan nito, malaman namin. Kasi sa totoo lang, no, wala pa akong nabasa o napanood na nag-agree siya sa polisiya at programa ng kanyang ading. Tapos sinabi niya, di ba, naalala nyo, nung ginagago si PBBM, dinipensahan niya nga, sabi niya, wag niyong ginaganyan ng ading ko. Ibang klase magalit yan. Pero siya naman ang gumagawa nun. Di ba? Sa bagay, isipin natin, magkaiba sila. Nasa executive si PBBM, nasa legislative siya. Pero, saan ka ba talaga? No? Saan ka yung political leaning mo? Saan talaga? Napaghahalata mas protektado mo ang Duterte, di ba? Sabi niya, mas titindigan niya si Digong kaysa siguro sa kapatid niya, no? Kaya tuloy marami ang insinuation no? Na magkapatid nga ba talaga kayo? Purong Marcos ka ba talaga? Ganun po yung mga katanungan, hindi po ako nagsasabi niyan, no? Nababasa lang natin sa mga comment section ng mga previous videos natin about the Marcoses. No? So, marami po tayong articles dito about the National Food Authority kasi magba-background tayo. At oo nga pala, meron isa tayong viewer na ang pangalan ay Letty B. 7764 na sinabi niya doon sa ating video, nagkomento siya doon sa Representative Erwin Tulfo na shock sa natuklasan. Mga kakambal ni Mayor Gu, natuklasan na. Ano ang sabi niya? Boring! Boring daw yung ating vlog na yon, hindi siya nasisiyahan. Sana kung sinabi mo anong part, baka naman gusto niya, buong video natin na 50 minutes plus, boring. Ganun pala huwag ka manood ng video ko. Doon ka pumunta sa mga vlogger, influencer o YouTuber na magpapasaya sa'yo. Kung feeling mo, nabubor ka sa mga videos ko, ba't mo pa pinanonood? Sa akong magaganyan ka, better show your face para naman makabawi kami kung gaano ka kagaling. No? Sa bagay, mga kababayan, you cannot please everybody. Kasi some of them are fucked up. Some of them are parang ang hirap mong abutin ang gusto nila. Kasi nga feeling nila magagaling sila kung magaling naman pala kayo, inuulit-ulit ko. Kung magaling kayo, feeling ninyo mas mahusay kayo sa mga vloggers, influencers na nakikita ninyo, why not do it yourself, no? Mga mother F's pala kayo. Ayan Letty B. Mukha namang di mo naman yung pangalan B, B-E-E, B, Biatch. Di ba? Sige, namnamin mo. Gunggong ka. Nag-ano-ano ka pa ng ninja mo dyan. Ninja nga ba yan? Letty B? 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 Bebili? Bel-bel mo. Sige, namnamin nyo. Ito, nandito po yan. Hanapin nyo, Sinabi ko na yung title ng aking vlog. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Salamat sa inyo.
sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings through super chat, super sticker, super thanks. Maraming salamat po sa inyo, and bahala na po ang Diyos na magbigay balik sa inyong mga pagsishare ng inyong blessings. Hindi lang kay Simply Talkies, kundi sa lahat po ng sinusubaybayan nyo at tinutulungan yung mga vloggers and influencers. At ganun din tayo magpapasalamat sa lahat ng ating mga katuwang dyan sa ating video premiere, kung meron man. Mostly sa ating chat box at comment section. Nandiyan po si Ate Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora. Lagi pong nanonood daw po si Tita Aurora. Mother po yan ni Elora. Sa buong Palawan, Zambales, at dyan po sa parte ng Norte at sa mga West Philippine Sea Advocate. Shout out po lahat sa inyo and God bless you. Sa birthday girl na si Ai Chang, happy birthday, no? Sana pagpalain ka ng Diyos, no? Sana patuloy kang gumanda. Ano yan, kaututang dila natin yan si Ai Chang. Hindi magagalit sa kuya niyan. Kay Miyu, kay Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, kay Beth M na super supportive din po sa atin, kay Suset Balisteros at Priscilla Ascension na mga nasa grupo po ng Friends for PBBM na silang sumusuporta sa mga vloggers, influencers na pro-admin at PBBM. Kay Mami B, ayan, kay Mami Peng, kay Ate Mighty Baisa, Maritel T, kay nakalimutan ko na ng pangalan niya, no? Si Miles Tan, si Alex Andrade. Hindi ko nakikita yun, si Alex Andrade, where are you? Busy siguro. Si Ilocana Kana, si Carclea Hattori, si RN Tusens, Dani Reynado, si Lorna Rafael, si Berna Villapuerte, si Ninita Umali, Nilda Arceo, at yung mga nandito po, no? Pasensya na kasi ito yung unang video natin, so babanggitin natin yung mga shoutout. Si Malditang Lola, Mami Lou Parker, Jean Jagers, Virgie Pamposa, Simply Me Jenny, Honesto Pantala, talagang kailangan ko naman alamin. Nagdodoble na. Losana Nerpio, Ludi Pamilar, nabanggit na natin si Berna, si Girlis Macarena, Suset Balisteros, nabanggit na yan, si Willow B, Ligaya Hunyo, Romulo Bumatay, Leti Uraya, Nelly Domingo, at yung si Bulinaw, Kakosa TV, shout out sa iyo, at kay Rolando Madarang. Dumadalaw po yung mga yan, no? Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta, at ganun din po, shout out sa lahat ng ating OFW. May God bless you all. At sabay-sabay natin ipagdasal ang ating Pangulo at ang ating bansa. So eto po, ang pag-uusapan natin ay itong NFA. Kasi may hinihiling po ang ating butihing Pangulong Bongbong Marcos. Ipakita ko muna sa inyo yung hinihiling niya, ha. Ayan po, sa balita ng Philippine News Agency, nung Friday lang yan, no? Tama ba Friday? No, Saturday ngayon lang po. Sabado sa ating bansa. Pasensya na, nahihilo na ako sa date. Ang haba ng Mayo no? Sabi diyan, Marcos urged Congress, so meaning Congress, it's the lower house and the upper house, to allow NFA to import rice. So, ibigay ko lang muna sa inyo yung focus ng ating isa sa mga topic. So, nanghihingi po o nananawagan ang Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na i-allow ang National Food Authority na mag-import ng rice. Ngayon, mga kababayan, kinokontra po yan ni Senatora Amy Marcos, no? Bakit niya kinokontra? Mamaya papakita ko sa inyo yung kadahilanan niya kung bakit niya kinokontra at ano ang kanyang magandang solusyon, no? Kasi meron po yung balita sa Manila Bulletin. Pero bago po tayo pumunta doon, i-background natin. Yung boring na boring diyan, ha. Kasi yung video natin kay Erwin Tulfo, nag-background muna tayo bago tayo pumunta doon sa pinaka-main topic. So wag ka nang manood. I-unsub mo na rin ito, Letty B, ha? Letty B. Bitch, no? Wag mo nang panoorin to kasi magba-background na naman ako. Bibigyan ko na naman ng historical background para at least malaman ng tao bakit ganito si Amy at ganun din po ang Pangulo. 'Di ba? Wag ka na manood. Di ka kailangan dito sa channel ko, hindi ka kawalan.
Wala kang sense of understanding. Sobra kang perfecto, ha? Let it be. Biatch. Okay? Magpakabiatch ka na lang hanggang gusto mo. Ha? Yung tawag dito niyan, Karen. Ha? Kasi babae ka, Karen. Kung babae ka nga, hindi natin alam. Wala kang picture eh. Huwag kang magnakaw ng picture ng ibang tao kung ilalagay mo yung profile pic mo. Nakalagay lang L eh. Ano? Loko-loko. Lang kwenta. Di ba? Sabi ko magkomento kayo base doon sa naintindihan ninyo. Eh kung boring pala, huwag mo na isulat. Huwag ka na magkomento. Para lang mapansin ka, biatch ka eh. No? O, pasensya na. Punta tayo dito. Kakastiguhin ko talaga kayo yung mga pangit nyong komento. Di ba? Hirap kayo mag-vlog tapos magkomento ka ng ganyan. Gago. Hindi ka naman nagbabayad sa akin. Hindi ka nga nagpa-member eh. Oh, di ba? Buti sana kung nanood ka ng movie, at least sa'yo may karapatan kang magkomento ng ganun dahil nagbayad ka. Eh dito nga, libre na nga eh. Talagang mga you cannot please them eh, no? Talagang mga gonggong ang puta. Oh, ito po sa ABS-CBN, 139 NFA, National Food Authority officials, employees suspended over sale of rice buffers tax. Ayan. Sino po ang nagsuspende? Hindi po natin babasahin lahat itong na to. Kasi marami po itong article, mahahaba tayo. Ang buod po nito, ang summary nito, meron pong whistleblower sa loob ng NFA na sinasabi niya na ito daw pong mga opisyal ng NFA ay nagbenta ng halagang 75,000 bags of NFA rice without undergoing public bidding. Kumbaga, internal na lang. Yung ginawa, no? Kasi ang sinisisi po dito ay yung administrator na si Roderico Bioco at yung kanyang assistant administrator na si John Robert Hermano and several regional managers. Kumbaga sabi nung whistleblower, nagkakutsabahan. Dapat talaga i-public bidding. So siyempre kung sino mas mataas na magbibid, sa kanya mapupunta yun kasi siyempre bentahan ng bigas yan. Ikaw ba naman 75,000 bags galing yan sa rice buffers tax. Ang rice buffers tax ginagamit po yan kung sakasakali lang mauubos na yung dinideliver ng NFA. Dapat laging naiimbentaryo ang buffers tax sa NFA para at least kung bumabagsak na yung buffers tax, may gagawing aksyon ng gobyerno. So ang ginawa po ng ombudsman with the merit of that whistleblower, ombudsman sinuspindi niya 139. Yan hindi na natin babasahin ng buod yan 139. Alam nyo kung magkano yung halaga ng 75,000 bags of rice? 93.75 million pesos. Biruin nyo yun, ang laking kwarta niyan. O ang tanong, kung sakali mang totoo yan, kung sakali mang totoo, baka nagka-porsyentuhan na. Diba? Alam nyo naman, sa mga ganyan, alam nyo na, lagay-lagay, ganito, magkano ang sa akin. Now, nung nalaman po ng Pangulo yan, ano ang sabi niya lang sa Presidential Communications Office? PBBM stands by suspension of 139 NFA officials. So therefore, itong presidente natin, upon learning about it and getting all the facts necessary, sabi niya, okay, suspended. Suspension lang, hindi po tinanggal sa trabaho. Di ba? So sabi niya, standby ako. Paano pag yung mga lumang yan? Yung mga lumang admin? Aayusin yan. Aareglohin na lang. Pero ang Pangulo, alam niya ang batas, alam niya ang proseso, so let it be. Kasi nga nililinis paano kung aareglohin mo na lang yan? Di ba? Lalo na to. DA yan. Ang laki-laki ng problema sa DA, lalo-lalo na sa mga presyo ng bigas, sa kartel, hawak ng kartel ang ibang mga tao sa DA, kaya nagkawindang-windang. Ayan po. Sabi niya, I stand by. No? Na sige, imbestagahan ng ombudsman. Okay? Now, nagpaliwanag dyan ang Department of Agriculture tungkol doon sa listahan ng suspended NFA executives. Alam nyo ba,
pati yung itinalaga ni DA Secretary Tio Laurel Jr. na uupong OIC doon sa NFA, suspendido rin. Nag-upo siya ng 2 OIC, kaso lang, isinama. Kaya yung total na listahan from 139 naging 141. O di ba? Ngayon, ang sabi po ni DA Secretary Laurel doon sa listahan na pinrovide sa kanila, yung 139 plus the 2, sabi po nila, unverified. Ayan po yung balita sa PhilStar. Department of Agriculture, list of suspended NFA execs, unverified. O magagalit tayo. Ginagawa nyo ba trabaho nyo, DA? Bakit kayo nag-submit ng listahan sa ombudsman na unverified? Hindi nyo man lang pinak-check. Di ba? Hindi nyo masinsinang sinuri kung yung mga taong 139 doon, kasi yung 2 in-include lang lately, yung 139 na sinubmit sa ombudsman ay tama o mali. Ano po ang dahilan dito? Ano po ang dahilan ng DA? Ito po, sabi ni Secretary Laurel. The list was given to us by NFA and we just forwarded it to the ombudsman. O diyan pa lang magagalit na kayo eh. Hindi nyo man ang tinignan? Hindi nyo inimbestigahan kung tama o mali yung mga listahan na yan? Maraming maapektuhan dyan. Suspended sila. Baka suspension without pay. O paano na? Diba? Believing that it is current and up to date. They just believe, okay na, akin na listahan, okay, bigyan na natin doon. We had no chance to audit. Yun. Because of what? Because of the urgency of the ombudsman's request. Yun naman pala. Minamadali ng ombudsman. Kaya nag-ura-urada din itong NFA at DA. Siguro naman as DA Secretary Tio Laurel naman. Baka naman pwede mong sabihin sa ombudsman, can you give us 3 days to verify all the list of names in here if they are correct, factual, and up to date? Siguro sabi ng ombudsman, no, we don't have time. We're now on the process of investigating them. Have we verified the list with NFA management? It might have stirred suspicion as to why we are asking too much details. We were already conducting our own investigation at this time. Yun naman pala eh. Pero ang tanong doon, may mga siguro, hindi naman siguro kasama, pero naapektuhan. Ito po. Ngayon, so okay mga kababayan, dito po sa 141 na nandun sa listahan, as of this writing nung March 18, ang ginawa po ni Ombudsman Martires, nilip niya na yung preventive suspension ng 23 doon. So 141 minus 23, ilan na lang? 118. Okay? So andyan sila, they remain suspended. So ito po kasi yung mga nasuspindi. Yung si Bioco, yung si Hermano, yung si Piolito Santos, and 138 officials and employees of the agency, including 12 regional managers, 26 branch managers, 99 warehouse supervisors. Kung iaan nyo yung 12, 26, 99, abot sila ng 138. Ayun. Okay? Tama, 138. Plus yung tatlo, si Hermano, si Bioco at Santos, 141. Pero out of 141, nalip na yung preventive suspension ng 23 as of this writing, March 28. Now, punta naman tayo dito sa GMA News. Nung May 14 lang, last week, Ombudsman lifts suspension of 72 more. 72 more NFA personnel. Ibig sabihin, 23 plus 72, I'm assuming like that, 95 na yung nalip yung preventive suspension. So, 141 minus 95. Ilan na lang? 46, tama ba? 95 plus 46, 141. So may 46 pa. Ito po yung sinasabi ng Ombudsman. Okay? Based on a 23-page decision, the employees who were all warehouse supervisor from Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sox Cargen,
Caraga Region, and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao were ordered to be reinstated. O, after the suspension, na-reinstate sila kasi siguro na patunayan na they were not involved. O, effective April 15. May retro pa pala. O, so therefore, may retro sila ng paycheck nila. Ibig sabihin ng retro, since effective April 15, itong nasulat na article ay may 14 a month, meron sila sigurong sasahod pa sila ng 1 month more. Kasi retrograde April 15 kailangan dun, pasahurin mo ako dun. Oh. Kung ganun man yun, kung ipaglalaban nila. The anti-graft body noted it was no longer necessary to implement the preventive suspension of the employees, considering that it has obtained all the documents and evidence pertaining to the case. So, ayan pa. Okay? Ano naman to? Nakakagulat mga kabayan. O, tama ako, 45 pa yung natitira, no? So, at least kahit pa paano, siguro matatapos din yan. Okay? So, yun po yun. So, as of May 14, a total of 95, tama ba? 95. Sabi doon, mali naman yung math nun 46 na lang yung natira kasi 141 minus 95, di 46. So, gano'n na lang po, no? At least, mahigit 90 na ang na-reinstate retrograde April 15. So, may extra silang sahod. Kawawa naman. Suspended sila. Hindi sumasahod siguro yan. Kaya siguro sila sinuspend kasi investigation para hindi nila ma-impluensyahan yung investigasyon. Mind you, ilang warehouse managers, supervisors yung nandun. Okay? Tama lang yan. Now, eto, I think nag-hearing dito si Amy Marcos, no? Meron po siyang statement doon sa kanyang official Facebook o sa Senate nag-post siya ng statement niya doon sa kanyang yung sa Senate na website. Pero kunin na lang natin 'yon dito sa balita ng Manila Bulletin, no? Dahil nga daw po sa korupsyon diyan sa NFA, gawa nung 75,000 bags of rice na ibinenta without public hearing that cost around 95 million pesos, di ba? Corruption daw 'yan. Kaya nga yung 141 nagkaroon ng preventive suspension and the 95 has been reinstated. Sa balita ng Manila Bulletin nung May 10, bago binalita yung reinstatement nung 72 more. Sabi ni Amy offers solution to Philippine rice emergency, Islam's corruption in NFA. No, lagi tayong namomroblema sa bigas kasi number 1 consumer yata tayo ng bigas At ito nga, based on their estimate, Pilipinas na naman ang number 1 importer ng bigas. No? Biruin nyo agricultural country tayo, archipelagic, hindi tayo makapag-produce ng maraming bigas. No? Kasi nakokontrol ng kartel. Yung ibang magsasaka, no? Ayaw nang magsaka kasi ang baba ng farm gate price. Mas lalo pa silang nalulugi. Yung iba naman nagsawa na dahil hindi kanila yung lupang sinasaka. Kaya nga po ang Pangulo within this week, kung saan-saan sila nagpuntang bayan, na kung saan sila po ay nag-distribute ng mga land titles, no, sa mga agrarian reform beneficiaries. At nangako ang Pangulo sa mga magsasaka, sa ating mga Pilipino, na hopefully bago matapos ang kanyang termino, maipamimigay lahat ang 1 milyong land titles para sa mga deserving na magsasaka. At nakita ko nga po yung interview nila, napanood ko si Agrarian Reform Secretary Estrella, sabi niya, tingnan nyo nga po tong mata ko. Luwang-luwa na, hindi na ako nakakatulog. Matrabaho po, sa akin it's about time talaga. No? Pamigay nyo, mayroon nga doon lolo Since 1942 daw siya nagsasaka, 82 years na. Biruin mo yan, tuwang-tuwa po siya, maiyak-iyak siya. Ngayon itong si Amy, pa-epal na po, no? Sabi niya diyan, meron daw siyang solusyon. Ano po yung kanyang solusyon? Senator Amy Marcos is batting for government-to-government importation of rice, bypassing the National Food Authority amid what she described as the current rice emergency that the country is facing. This, as the presidential sister cited the NFA's tendency to get
involved in corruption scandals. O ayun, kasi nga po, gawa nung investigasyon ng ombudsman doon sa whistleblower complaint na 75,000 bags of rice worth 95 million pesos. Ito sabi niya, takot na takot ako. Kinakabahan ako sa posisyon ng administrasyon na palawakin pa ang kapangyarihan ng NFA. Nakalimutan na ba natin? Marso pa lang yun, na-suspend ang 139 employees. Talagang yung drama niya, mga kababayan. So, anong sinasuggest niya? Sabi niya, government to government na lang. I-bypass nyo na yung NFA. Kasi, corruption yan eh. Hindi pa ba kayo natuto doon sa 139 na nasuspendido? Nasuspendido nga, suspendido naman, hindi naman tinanggal. O after vetting and upon proper review and investigation, 95 of them had been reinstated since April 15, retrograde. Di ba? Grabe ganun din naman, government to government. How can you avoid the corruption? Once na nakita na ilang milyon ang mapupunta sa bulsa nila. Di po ba? So yun ang approach niya. Government to government importation of rice. Can you promise us that there will be no corruption on that? Di ba? Senator Marcos was alluding to the 6-month preventive suspension meted by the Office of Ombudsman in March. Wala na nga po eh. Yung 95 doon, balik trabaho na sila. Ilan na lang natitira? 46 o 45, sabi niya. Mag-usap tayo. Magkano ba talaga ang cost of production? Magkasundo sa minimum price. So wag na yung 2030. Benta na ang pag-usapan. At ibenta sa LGU, co-op at iba pa. Bago pa ng taniman, magkasundo na. Parang outsource o contract farming ang labas. Ayan po ang kanyang suhisyon. Diba? Ayan niya yung 2030. Whatever. No? And tanong, nung panahon ni Digong, did you say the same thing? Did you propose this kind na mag-government to government na lang tayo? Ano ang lagay ng Department of Agriculture during that time? Puro importation because you abide with that rice tarification law. But now, your brother is seeing a different approach. Nakikita niya, no, na ganito ang nangyayari. Nagbibigay siya ng suhesyon. Dapat ibalik sa NFA. At the first place, di ba, ang NFA, proyekto ng tatay mo. Correct me if I'm wrong, ha? Di ba? Ang dami niya pong sinabi dito, but we will not, dealt with that one, no? Now, eto po. Dahil, gusto pong amemdahan itong rice tarification law, no? Marami pong nakikitang, mga loopholes sa rice tarification law. Isa sa mga nawalan ng kapangyarihan ay ang NFA to import rice. Sila ang dapat bigyan ng kapangyarihan to import rice. Sabi ni Amy, wag na. Nababalot ng kahiwagaan ng korupsyon yung NFA. Tingnan nyo na nga lang, 139, 141 yung nasuspend. No? Kaya, ibalik na lang sa rice tarification law. Nakikinabang naman dyan ng mga magsasaka. May mga porsyentong nakukuha dyan ng magsasaka. Ayun yung sabi ni Senator Villar base dun sa kanyang akda na rice tarification law. Pero, sabi ng mga mambabatas natin, lalo na sa lower house na siyang talagang kakampi ng Pangulo, amyendahan natin. At alam nyo ba kung sinong nag-a-agree dyan sa pagbubukas ng pag-aamyenda ng rice tarification law? Yung dating DA Secretary ni Digong na nag-quit. Si former Secretary Manny Piñol. Tuwang-tuwa po siya. Pinapalakpakan niya ang ating Pangulo dahil ang Pangulo may guts, may balls para busisiin lahat. Hindi na lang siya yung aayon. Hindi kaalyado yun, aayon. Hindi po. Ang Pangulo, base sa mga advice ng mga advisors niya if the law permits, gagalaw ang Pangulo, magdidesisyon ng Pangulo. So dito, nakita nila, no? Lalo na sa speaker, nag-usap siguro sila. Itong isa sa mga paraan natin, yung loophole nitong rice tarification law, i-plug in natin ang tama. Eto po, sa Philippine News Agency, House passes bill on rice tarification law amendments. With affirmative votes of 231, 3 negative votes, and 1 abstention, the Chamber approved House Bill 10381, which seeks to restore the price stabilization
and supply regulation functions of the National Food Authority. Ang role daw po ng NFA will be an equalizer by purchasing palay from local farmers at a higher price and selling it at a lower price to consumers. So, equalizer daw po siya. Ayan po yung sabi ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee. Under po dito, sa rice tariffication law natin, ay nawala po ang mandato ng NFA, which is correct. Ang naging mandato nila ay bumili na lamang para sa buffer stock. Hindi sila bumibili ng palay sa mga basta bili silang bigas, ilagay sa buffer stock. Para kung kinakailangan ng DSWD ng mga aid, kuha sila dun. O di kaya pupunan yung national diba? Ito yung pinakamalaga na gusto nating ibalik sa pag-amyenda ng rice tariffication law na ito. Iyan po ang gusto nating mangyari na maibalik po. Tandaan nyo yung word na maibalik. So, ibig sabihin, yun na pala yung function dati ng NFA na bumili ng mga palay from local farmers at ibenta ng mababa sa consumers. Tinanggal yun sa kanila, nawalan sila ng purchasing power. Kasi sabi maibalik po sa MFA ang mandato nila na pagbili ng mataas at magbenta ng mas mura. This mandate of the NFA was removed. The only mandate left for them is to buy buffer stock. This is the most important mandate that we want to restore by amending the rice tariffication law. That's what we want to happen. To restore the NFA mandate to buy high and sell low. O tingnan nyo, nakikita nyo yung kabutihan ng mga congressman natin. Ang tanong, ito ba ay tatalakayin sa Senado? Ang humahawak niyan sa DA, si Cynthia Villar. Pero nagsalita nga hindi maganda dyan si Senator Villar Dahil nga, bakit nyo parang dating masasaktan yung pride niya? Bakit nyo amendahan yung ginawa kong batas? Okay naman niya. Pero hindi niya nakikita Sometimes, pride gets into you Diba? Akong gumawa niyan. Almost perfect yan Pero, upon scrutiny of those brilliant minds, ay nakita may problema. Diba? The bill proposes that the DA Secretary, upon the recommendation of National Price Coordinating Council or Local Price Coordinating Council, may declare a food security emergency when there is a shortage in the supply of rice, sustained increase in the price of rice, or extraordinary increase in the price of rice. With such cases occur, the NFA may use existing inventory, primarily intended for buffer stocking, to supply areas where price increase or supply shortage occur. Ayan po, ang dami niyan. Ngayon, eto na. Na-approve yun, di ba? Nung Martes. Ano ang sabi ng Pangulo? Kinontra niya ang kanyang ate. Kasi ang sabi ni ate, government to government na lang ang pag-import ng rice. Kasi hindi mapagkakatiwalaan ang NFA. Ano ba yan? Alam na ngang mga tiwali, kurap yung mga nasa NFA, bibigyan pa ng kapangyarihan. Ano yun? Talaga naman, Ay di, ang ko na lang, kanino ako magtitiwala? Sa presidente o sa ate niya na palaging kontra? Kung titignan mo naman ang track record ni PBBM, most of the decisions are correct. Di po ba? Dito ako. Si Aimee, kita nyo naman yan wishy-washy. Para pong ping-pong ball yan si Aimee. Bounce, 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 bounce. Di ba? Ito. Kaya yung sa jumping jack, yan yung tumatalong ka sa tarpaulin. Toing, toing. Hindi mo alam kung saan babagsak. Toing, toing. Marcos urged Congress to allow NFA to import rice. Ito po yung una nating article na binasa from Philippine News Agency. Yung title lang. Pero, sinasabi niya na, Congress. Kasi, third and final reading na po yung sa lower house. Yung inaprubahan nila yung rice tariffication law. So, they're giving back the mandate of what NFA is. Kung ano yung magiging trabaho nila. So, ito naman, sabi ng Pangulo, kumbaga, ini-encourage niya na sana sa Senado rin. Kasi Congress Di ba? Kung maalala nyo, dalawang sangay ng Kongreso. Isang upper, the Senate. Isang lower, the House of Representatives. So, sabi po dito, Marcos Jr. has urged Congress to pass the proposal to amend the rice tariffication law, which would allow the NFA to
to import rice and stabilize prices. So nung na-interview daw po siya, ito ang sabi niya. Kaya't kung pagbibigyan tayo ng ating kongreso na makapag-import na lang na ang NFA, makikipagsabayan na ito. Ito naman talaga ang unang dahilan kung bakit tinayo ang NFA. Oh, di ba? Naalam mo ba to, Amy? Na ito ang primary purpose ng NFA? Sino ba nagtayo niyan? Di ba? Nakakaasar eh. Kaya sabi ng Pangulo, aprobahan ninyo kasi alam ng Pangulo ang galawan niya. Eh si Amy, ano ba galawan niya? Conflicted. Sabi ko nga sa inyo, para siyang ping-pong ball o di kaya yung sa tarpaulin. Yung tumatalon, yung bouncy-bouncy. Di ba? Ito pa ang sabi dyan, oh. Ang focus pa, isa pa to, oh. Another government focus is cutting out the middleman in agriculture to ensure higher profit for farmers, he said. Oh, di ba? Galig-galig. For consumers, Marcos said the government is fixing the ports, farm-to-market roads, and other infrastructures to improve the transport of not only rice but all products of farmers and fishermen. Oh, may ginagawa. Kulang na nga lang dito. Damihan nyo pa yung mga cold storage para walang mawi-waste, di ba? Kita mo, ang Pangulo natin, ginagawa lahat. Pero si ate niya, hindi niya nakakaasar. Nakakaasar, mga kababayan. Hindi niya man lang mapagbigyan yung kapatid niya. Hindi niya makampihan, no? Nakakaasar talaga. Buisit. Kailan kaya siya kakampi sa kapatid niya tungkol sa mga polusiya at sa programa? No, lahat na lang, kinukontra niya. Ewan ko. O, ngayon, labas tayo na dyan sa NFA. At least nakita nyo, no? Talagang nananawagan ng ating Pangulo na sana okay na siya sa lower house. Sana naman itackle din sa Senado. Alam nyo naman ang Senado, sobrang kupad. At sasabihan ka pa na, let's call it a spade at a spade. Ano ba talaga ang gusto? Di ba? O now, punta tayo dun sa another topic natin. Sa balita ng Daily Tribune, PBBM blames Noynoy, PRRD for sluggish Yolanda recovery. Tandaan nyo po sluggish. Ibig sabihin, napakabagal. Sluggish. Para bang yun, look sluggish today. Parang ayaw mong magtrabaho, tinatamad ka, napakabagal mong kumilos. Yolanda recovery. The word recovery. Kasi may tanga dyan na nagkomento na hindi lamang pinagsasabi. Hindi mo na inintindi yung sinasabi o sinabi ng Pangulo. President Marcos Jr. finger-pointed the previous administration of Presidente Benigno Aquino and Duterte for lacking proper rehabilitation efforts, the reason why the country has not yet fully recovered from the devastation of Super Typhoon Yolanda, 12 years ago. Quote, I can't say that we've fully recovered from Yolanda. With all those rehabilitation efforts, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that, so 12 years on, we're only really addressing it properly now. Ayun ang sabi niya. Aba, may mga 2 pulis na doon, kuya. Marcos then assured residents of Samar that the government is fast-tracking the rehabilitation of the Maharlika Highway, a vital artery through the island, which was heavily damaged by the typhoon. However, the president assured the public that a plan is in place and funding will be available to expedite repairs. The plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. O, yan. Yung DPWs daw po ay naglaan ng 8 bilyong piso para sa rehabilitation ng Maharlika Highway in Eastern Visayas. Tandaan nyo yung lugar, sa Samar Province. Devastated pa hanggang ngayon yung Maharlika Highway na dinadaanan, parang medyo thoroughfare po ito. Sabi diyan, a vital artery through the island. Ang tanong, bakit walang ginawa? Ngayon, sumagot po diyan si Amy Marcos,
Doon po sa kanyang FB page, meron po siyang pahayag. Yesterday lang, nakapost ha. Kailan ba ito sinambit ng ating Pangulo? Kailan binalita? Ha? May 20. So, ibig sabihin, nung binalita ito, either nung linggo o nung Sabado, nung pumunta sila, nag-distribute ng mga titulo at tulong sa mga nandun dyan sa lugar ng Samar, sa mga Yolanda. Ha? Nagsalita po siya. Yan ang pahayag niya. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda. Sa sinasabi raw, wala silang nagawa. So, ang tinutukoy niya dito, no, after the effects of Yolanda, ha? Yung tulong, ha? Unang-una, dumating noong 2013, si Mayor Sampu ng kanya, wala namang problema dyan eh, no? Nandoon ang mga US Marine at mga sundalo rescuers, oo, nandoon ang tulong during that time, ha? Ang tinutukoy po ng Pangulo ay yung recovery. Hindi naman, kung babasahin nyo to, mga kababayan, the President is not talking about kung ano yung tulong na ginawa after nung devastation. What the President is talking about is the recovery, the rehabilitation. Tulad nung nangyari sa Marawi. Anong rehabilitation stage na ang nangyayari? Naitayo na ba ito? Itong mga paaralan, itong mga hospital, ha? Yung highway, naayos na ba? Pero dito, ha? Senatora Amy, hindi mo sinabi yung accomplishment na ginawang recovery ng Aquino administration and the Duterte administration. Hindi mo nilist out dito. Di ba? Ang tinukoy mo dito is during yung tulong na ginawa noong 2013 para sa mga kababayan nating na biktima ng Yolanda. Ang tinutukoy ng Pangulo sa kanyang sinabi dito sa interview is sluggish. Kaya sabi ko sa inyo kanina, tandaan ninyo sluggish Yolanda recovery. Hindi niya pinupulaan yung mga tumulong. Ang sinasabi niya ay itong dalawang previous administration ay napakabagal ng paggawa ng recovery or rehabilitation, lalong-lalo na sa mga major thoroughfare na vital na daanan ng mga tao, business route, dyan sa Samar o kung saan man dyan yan. Lalo na yung Maharlika, ito, tinapik niya, Maharlika Highway, naglaan ng 8 billion. So ano ang ginawa? No? Bakit it took like a decade? 12 years. Hindi pa rin tapos. Why? Yun ang tanong ng Pangulo. Di ba? Hindi yung pupulaan mo para lang maprotektahan mo si Duterte. Hindi naman sinasabing walang naitulong. Hindi po binanggit dito ng Pangulo na walang naitulong. Ang sinasabi lang dito, lacking proper rehabilitation efforts. You're not reading between the lines eh. You're not understanding the very statement made by your brother. Ang sayo, nakita mo lang na sinisisi niya si Noynoy at lalong-lalo na yung idolo mo, no? Yung tatay mong si Duterte. Uy, salita ka, di ba? Hindi mo muna binasa ng buo. Basta nakita mo lang, ay si PBBM, galit ako dyan, asar ako dyan sa asawa niyan, di kami magkasundo, walang yayang dalawa na yan. Sige, ganto. Hindi mo nga naintindihan Bakit niya tinuturo yung dalawang ugok na presidente na they did not do so much to recover that, to put a proper rehabilitation plan. Bakit yung Marawi? Di ba? After its devastation of that particular war, pinondohan ka agad ng pinondohan. Bakit yung nandoon sa Samar, 12 years na, ni hindi ka man lang nagreklamo? Bayan din ng nanay mo yun. Di ba? Anong effort ang ginawa mo? Wala. Tapos nung nagsalita yung kapatid mo, nakita niya ang katotohanan, sinabi niya, siyempre, bayan nyo yun ng nanay mo Di ba? Yung Marawi nga, panay ang bigay natin ng pondo dyan sa Marawi. Hanggang ngayon, pinopondohan yan. Tinutuloy lang.
Pagdating dito, nagsalita yung kapatid mo para sa mga kababayan mong Samar na lugar ng nanay mo. Kikontrahin mo pa yung sinabi ng Pangulo. Ayun yung nasaksihan niya eh. Di ba? Ayun ang pinakita ng mga kababayan ninyong taga-Samar. Tapos ikaw, ang ibibigay mo lang, yung nag-storytelling ka. Hindi yan eh. Ang sinasabi dito is the recovery effort, the rehabilitation process, the rehabilitation plan. Eh ikaw para lang makakontra eh. Di ba mga kababayan? Kontra ng kontra. Hindi na lang mag-suggest kung ano ang dapat gawin. Tulad nung ginawa niya dun sa sa NFA. O sige, government to government. Antayin mo, pag ikaw naging presidente, gawin mo yan. Di ba? Okay lang yon. Nakontrahin mo yung polisiya niya. Ayun, ganun siya. Ganun ang nakikita ng Pangulo eh. Who is better? You or him? O him, kasi siya ang naging presidente. So dito, kakampihan kong Pangulo. Kasi upon reading this, the insinuation is not, hindi sila tumulong. The insinuation is sluggish, lacking proper rehabilitation plan, sluggish recovery. It's been a decade and 2. Di ba? 12 years eh. 1 decade equals 10 years. 12 years. O a decade and 2 years. Di ba? Hindi mo naintindihan eh. Bakit i-compare natin, bakit yung Marawi? Tinutuloy yung rehabilitation plan. Di ba? Ini-improve. Bakit ito? Lugar ng nanay mo. Lugar din ninyo. Kababayan din nating mga Pilipino yan. Bakit a decade and 2 hanggang ngayon, hindi pa buo yung Maharlika Highway na siyang vital artery through the island? Nung nakita nung kapatid mo, sinabi ng LGU, ganito po sir wala nangyari, natenga kami. Because remember, you're Romualdez and the president is Aquino or Duterte? Ganun ba? Iiwanan na lang? Nabanggit lang. Di ba? O ngayon, anong ginagawa ng kapatid mo? Lahat tinutulungan. Tapos para lang asikasuhin yung bayan ng nanay mo, nakadugo mo, parang ang sama ng loob mo nung sinabi lang ng presidente na wala kasi. Nag-pinpoint eh. First time ng Pangulo yan, nag-pinpoint. Which is true. Diba? Sino pang i-blame ninyo? Blame mo na lang si Aimee kasi naging tuta siya ni Digong, naging tahimik siya. Hindi niya maungkat kasi nakuha niya na yung gusto niya. At tinuturan niyang malaking utang na loob yung ginawa ni Digong na pagpapalibing kay Apo Lakay, sumalangit na ang kaluluwa ni Apo Lakay. Diba? Di yun. It is his prerogative. At malaki rin ang naitulong mo kay Digong na suporta. Diba? So, ano na kayo? Equal na. Quits na kayo. O bakit dito? Hindi mo man lang makampihan ng kapatid mo for the benefit of your fellow Samars? O ano ang tawag sa inyo? Mga waray? Correct nyo na lang ako kung mali ako ha. Ako kakampi ako sa Pangulo. Kasi Pangulo to eh. As I said before, I trust the wisdom of the President. Presidente yan eh. Sige nga, bigyan nyo ako ng isang instance na nagkamali ng desisyon ang Pangulong Bongbong Marcos. Bigyan nyo ako ng instance na nagsinungaling siya. Di ba? Wala. Baka yung atin niya. Tatanong lang, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.